5:12 ng mga Tagalog. Anong sabi? Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat lahat ay nagkasala. That's it. The simple answer. Why? Ito ay bunga, the fruit of what we have done. Kasalanan. Pero hindi nangangahulugan, hindi na tayo maligtas. May kaligtasan kami. In a simple way na hinihingi ng Panginoon. Kami mga ako may sakit din ako. Si Jenny may sakit din po yan. Nakikita niyo physically, parang pero sa gabi ko, umuulog kami sa sakit. Ginawa ako masyadong makalakad. Lumalagutok na ko ito. Ito na rin ako lumakad. Minamanas na rin po ako. Minamanas na rin po ako. Hindi ko na kumaasang kuyakin ko. So, ika nga yung mga sakit natin na sa danger zone. Alam mo ng Diyos lahat yan. Nakikita ka ng Diyos. Nakikita kami ng Diyos lahat. Tinitignan tayo ng Diyos. But there is only one thing na hinihingi niya. Na ibibigay niya sa inyo. Ibibigay niya rin sa inyo. Walang iba kundi ang everlasting life. But there is a condition. Tanggapin natin si Kristo. Magpasakop tayo sa Kanya. Ang gusto ni Kristo yung masakop niya tayo. Yung baga sa anak, di ba, yung sanggol na maliit, pag binuhat natin, di ba, pag niyakap natin, ayaw natin bitawan, nilalaro pa natin. Ganun tayo sa Diyos. Gusto niya tayong yakapin. Kaya lang, ang hinihingi ng Diyos, na tayo mayakap niya, ang gusto niya, lumapit tayo ng pusang loob. Na hindi sa pilitan. Ang Diyos hindi naman hinihilit. Ang gusto niya yung open heart. Ang sabi nga ni Kristo, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong pag-iisip mo, buong kaluluwa. Kumbaga sa mag-asawa, pag kayo kinasal, mananako kayo sa tambalan. Magmamahalan kayo till death do us part. Ganda na kantang yun. Till death do us part. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagpusa tayong lumapit sa Kanya, yayakapin tayo ng ating Panginoon. Hindi ka maaagaw niya. Sabi ng Panginoon, mawala. Sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Pero, that is not the end. Alam ng Panginoon, pagdating ko, bubuhayin kita. Lahat ng mga namatay kay Kristo, bubuhayin kay Kristo. Pakibasa. Sa John chapter 5, verse 28 and 29, napakagandang promise. Napakaganda. Sa 5:28, 29 ng Juan, pakinggan natin ito. Kaya't iniwan ng babae ang kanyang... Kapitulo 5 ng Juan. John chapter 5, verse 28. Huwag ninyong ipagtaka, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Kita niyo? Yung mga nasa cemetery, yung mga wala nang naririnig yun. Pero pag si Kristo nagsalita, sabi niya, huwag kayong magtaka, dumarating ang oras, makakarinig ng aking tinig ang mga nasa libingan. Tuloy natin. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Kita po. Kaya dalawang resurrection, the good and the bad. Saan tayo nakasay? Dito tayo sa good. Sino yung nasa good?
mga namatay kay Kristo. Kaya, sister, habang tayo nabubuhay, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pag-asa na makalapit pa sa Kanya. Ipasakot na po natin ang ating sarili, yayakapin natin. Ang sabi ng Panginoon, pakibasa sa aklat ng mga gawa, ng nangangaral ng mga apostol, ang mga apostol ay nananawagan, ang sabi sa 17, versikulo 30. Napakagandang panawagan ni Kristo. 17:30, ano po ang sabi? Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Yan. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Sisi. Okay. That's what sa English ay repentance, confession. Confession hindi sa tao, kundi confession direct to God. Lord, please forgive me for what I have done. Nakikinig ko sa atin. And then sabi ng Panginoon, I am the way, and I am the truth, and I am the life. No one can come to my Father except by me. Only Jesus is the way going to life. Because He is the truth. He is the life. He is the Son of God. And He is the resurrection. Siya ang pagkabuhay ng Diyos. Yun ang pagmasa natin lahat. Kaya nga, marami pong kwento. Sana ako ikikwento, pero ayoko magtagal dahil alam kong gusto niya rin magpahinga. Kung inyong loloobin sa mga susunod na mga araw, kami po ay dadalaw ulit sa inyo para alibin kayo ng mga salita ng Panginoon. Kung kayo po ay mapapahinga. Okay. Beno, tayo mananalangin bago po kami umalis. Brother Robert, tayo mananalangin. Ama naming Diyos, nasa mga langit po kayo na kayo ang nagmayari ng aming buhay. Pinasasalamatan ka namin na kami po'y makadalaw sa inyong anak sa hakanan ito, na kapatid ni Brother Ron. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanyang sitwasyon, ang kanyang kalaban. Sa katawan naming lupang ito, meron kaming kahirapan. Ang bawat isa sa amin ay dumaranas ng karamdaman. Alam namin nakatanaw ka sa oras na ito. Panginoon, ibinadalangin namin ang iyong anak na ito. Alalayan niyo po siya. Gayunpaman ay dinadalangin namin sa inyo ng taus-puso na mayroong pagpapakumbaba. Panginoon, ipagkaloob po sa kanya ang patuloy na paggaling. At samantalang nasa healing process ang inyong anak na ito, hinihiling namin sa inyo, Ama, na siya ay inyong aliwin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Dalangin namin, Panginoon, na sa pag-asang ito na pinangako mo sa amin, ang sino mang sumampalataya sa iyo ay may pag-asa kami na ikaw, Panginoon, ang aming kaligtasan. Kami po'y pansamantalang maghihiwa-hiwalay. Dalangin namin ang kapayapaan sa tahanan ito. Aliwisin ang Panginoon ng inyong banal na Espiritu Santo. Huwag nilang makaligtaan na sila'y lumapit sa iyo sa tuwing. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming kalakasan. Ama, idinadalangin namin ang inyong anak na ito. Dalangin din namin ang bawat isa sa amin na ito. Kami po'y makasalanan. Tinatanggap namin na kami po'y nagkasala. Anuman po ang aming mga nagawa sa inyo, O Diyos, at naging kahinaan ng aming buhay, kami po ay inyong ipagpalaban. Ginising kami ng inyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, na siyang mag-aalis ng aming mancha ng dumi ng kasalanan. At sa paningin ng aming Panginoong Hesus, kami po'y magiging mahalagang iyong mga anak.
Salamat ng marami. Salamat, Panginoon. At naway ipagkaloob sa kanila sa araw-araw ng kanilang pangangailangan. Huwag sila po, Panginoon, pagkulang sa kanilang pangangailangan. Idinadalangin din namin kung dalangin ito. Ang mga gamot na kanilang ginagamit ay makadagdag lunas sa kanyang patuloy na pagpapagaling sa kanyang katawan. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, ingatan po sila ng inyong mga anghel. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.